Marcelo? Naka-Marcelo daw ang Pilipinas. Di, wala pa naman tayong curfew ngayon ah. May curfew na ba? Yan na nabanggit niya kasi napanood ko rin ito kagabi ata. Na meron siyang inilabas na video. Ang sabi niya rito, kasi kailangan natin dito ng reaksyon ng Malacanang eh. Totoo. Kung talaga bang may... Pero ang ginamit siya kasi yung termino, de facto martial law. Ayun. Ayan. Nasa ilalim ng de facto martial law. Yan. Hindi man deklarado pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang kaalyado ay hinahayaan. Ayun. Kasi siya naglantad siya ng katiwalian sa Congress. Di umano. Mga kapwa dyan mababatas. Pero sa halip na yun ang investigan, siya ngayon siya ngayon ang iniimbestigahan. Anong sabi ng Malacanang? Sabi po ng Malacanang, no comment kami sa pahayag ni Congressman Libiste na nasa de facto martial law ang Pilipinas. Magbabalita po ang ating reporter mula sa Malacanang, Madeline Villar Moratillo. Mads, kamusta sa Malacanang? Yes, Jen at Nelson, tumagi nga magkomento ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Leandro Leviste na nasa de facto martial law na umano ang Pilipinas. Sa kanyang social media page, sabi ni Leviste, maraming kritiko ang nananahimik na lang dahil sa takot na masampahan ng kaso. Sabi ni Leviste, hindi man deklarado ay ramdam-an ang pag-iral ng martial law. Sagot naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na dapat sinasagot ng palasyo ang mga ganitong klase ng maling opinyon. Sa tanong naman na baka seryosohin ng iba ang pahayag na ito ni Leviste, giit ni Castro, kahit ang mga mamamahayag na nag-cover sa Malacanang, mararamdaman naman kung totoo o hindi ang sinasabing ito ng nasabing kongresista. Balik sa inyo dyan, Jen Nelson. Salamat, Madeline Villar Moratillo. Po sa ibang de facto, batas militar, martial law, di ba? Oo. Sabihin, may umiiral ng batas militar na parang walang deklarasyon. De facto, ganun lang ibig sabihin.